Iniwan siya dahil sa kanyang itsura at naging alipin. Pero sinalba siya ng Diyos ng kagubatan. Sa nakalipas na 999 na taon, pinoprotektahan ni Gollum ang kagubatang ito. Isang araw, habang nagbabantay sa kagubatan, nakakita siya ng sirang kariton. Tumingin siya sa paligid at may napansin siyang kakaibang yelo, hindi pang tao, na nakalapag sa lupa. Nang silipin niya sa loob, may ilang batang tao na wala ng buhay sa loob ng mga kulungan. Biglang lumitaw ang isang pusa at inutusan siyang sundan ito. Dinala siya ng pusa sa isang maliit na ilog kung saan napansin niya ang isang batang babae sa loob ng maliit na kuweba. Mahina, maliit, at walang laban na batang babae, suot ang kwelyo ng alipin. Tumingin si Gollum sa kanya, iniisip na bihira ang mga batang tao sa mundong ito. Pero sa bata, iba ang nakikita niya. Para sa kanya, si Gollum ay parang kumikislap na liwanag. At sa sandaling iyon, ibinigay niya ang pinakakyot at inosenteng ngiti sa buong buhay niya, tinatawag si Gollum na Daddy. Nalito si Gollum sa simula at sinabi sa kanya na lisanin ang kagubatang ito. Pero hindi siya pinansin ng bata at nagpas siyang sundan siya. Kaya umakyat siya sa isang matarik na dalisdis na imposible para sa bata. Sinubukan nitong sumunod pero palaging nabibigo na makatawid sa taas. Ginamit ni Gollum ang pagkakataong iyon para huminto at umupo sa tabi ng isang puno. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng kaguluhan sa loob niya. Ilang oras siyang nag-isip tungkol sa tungkulin niya na protektahan ng kagubatan at hindi dapat alalahanin ang bata o anumang dayuhan. Alam niya, bilang isang golem, isa na lang itong huling taon niya sa mundo. Pero kasabay nito, nag-aalala siya na baka magutom ang bata, kainin ng isang mandaragit o maulit na makulong. Alam ni Gollum na nakulong lang siya dahil sobrang bihira ang mga tao sa mundong ito. Naalala niya na ilang siglo na ang nakalipas, hati ang mundo sa dalawang panig, tao at hindi tao. Namuhay silang payapa hanggang sa ipinakita ng mga tao ang kanilang kahangalan. Nagpa siya silang magtanong bakit kakaiba ang itsura ng mga hindi tao. Bakit iba ang kanilang kakayahan? Bakit parang halimaw ang hitsura nila? Mula noon, tinawag ng mga tao ang mga hindi tao na grotesque. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga hindi tao ang diskriminasyon. Hindi nila kailanman naisip na may problema sa kanilang sarili o sa kanilang pagkakaiba. Alam lang nila ang kaligayahan at kapayapaan. Pero kakaiba ang karanasan sa mga tao. Maikli, mahina, at kawawa ang mga tao sa lahat ng lahi, pero sila lang ang nag-aakalang Diyos. Hindi lang nila hinusgahan at kinapuotan ng grotesque, naging marahas sila. Inatake, pinatay, at sinaktan ang mga ito. Sa huli, kinailangan ng mga hindi tao na lumaban. Nagsimula ang dakilang digmaan. Hindi lang ito digmaang pangwakasan ng puot, ito ay digmaang pangwakasan sa sangkatauhan. Sa pagtatapos, ang mga natirang tao ay napilitang tumakas at magtago. Kung hindi, huhulihin, paiiralin bilang alipin, papatayin, o kakainin ng grotesque. Alam ni Gollum na isa siya sa iilang natitirang tao pero tungkulin niya pa rin ang protektahan ng kagubatan. Biglang lumitaw ang bata mula sa mga palumpong at muling ibinigay ang dalisay at inosenteng ngiti, sinasabing sa wakas, nahanap niya siya. Inisip ni Gollum na kailangan niyang burahin ang bata pero naalala niyang gutom ito at maaari siyang umalis kung pakakainin. Kaya nagpa siya siyang bigyan ito ng ilang prutas at tubig. At ngumiti na lang ang bata. Sinubukan niyang hanapin ang mga sagot tungkol sa kanya. Sino siya? Ano ang pangalan niya? Saan ang kanyang mga magulang? Saan siya patungo? Wala siyang alam tungkol sa mga iyon. Ang alam niya lang, siya ang kanyang tatay. Sinundan pa rin niya ito sa mga sumunod na araw at nagustuhan ni Gollum ang kanyang presensya. Dinala niya ito sa isang lawa at binuksan ang kanyang mata upang makuha ang kapangyarihan na alisin ang kwelyo at mga tanikala ng alipin. Pagkatapos, nagpa siya siyang manghuli ng isda para sa kanya pero natanggal ang panlabas na balat sa kanyang kanang braso. Labis na natakot at nag-alala ang bata kaya tumalon siya sa tubig upang iligtas ang balat niya. Hindi siya marunong lumangoy at halos malunod pero desperado siya. Nakikita niyang nagkakawatak-watak ang kanyang tatay. Niligtas siya ni Gollum. Pero hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang damdamin ng bata. Walang emosyon ng mga golem. Mayroon lang silang tungkulin sa kagubatan. Nang maglaon, napagtanto niya na natanggal ang kanyang balat dahil malapit na ang kanyang oras. Alam niyang dapat niyang protektahan ang kagubatan. Pero nagbago ang lahat. Sanay na siya sa dalisay at inosenteng ngiti ng bata pero alam niyang imposible para sa kanya na mabuhay mag-isa sa kagubatan. Kaya nagpa siya siyang humanap ng mga tao at ibalik siya sa kanila. Pero bago umalis, nagpa siya si Gollum na bigyan siya ng pangalan. Napansin ng bata ang pusa na nakahanap sa kanya at pinangalanan siya ni Gollum batay dito. Ang pangalan niya ngayon ay Somali. Pagkatapos, iniwan nila ang kagubatan at sinimulan ang kanilang paglalakbay upang hanapin ang natitirang mga tao.
Ayaw ni Gollum na malaman ng iba ang pagkakakilanlan ni Somali bilang tao, kaya ginawa niya itong may hooded cloak na may maliliit na sungay. Nag-e-enjoy si Somali sa paglalakbay pero sobrang aktibo niya kaya nahihirapan si Gollum na bantayan siya. Minsan nawawala siya sa paningin niya at kailangang hanapin. Sa kabila ng pagiging bata, minsan talagang bobo siya. Anong ginagawa mo? Isang idiot sandwich. Papalapit sila sa isang lungsod kung saan nakatakas si Somali mula kay Gollum para maglaro sa iba't ibang hayop at insekto, pero nahuli siya at nagtungo sila sa lungsod na puno ng mga grotesque. Nakakita sila ng isang kafe para makakain si Somali. Tumanggi siyang kumain dahil bilang golem, kailangan lang niya ng oxygen, tubig, at sikat ng araw. Mukhang nakakadiri ang pagkain doon, pero pinilit ni Gollum si Somali na kumain dahil gusto niyang masiguro na kakain siya para mabuhay. Nakipag-usap ang mga grotesque kay Gollum at tinanong tungkol sa lahi ni Somali. Sinabi ni Gollum na siya ay mula sa lahing Minotaur. Dahil may hooded cloak na may maliliit na sungay, naniwala sila. Nalaman nila na naglalakbay sila upang hanapin ang mga tao at naalala kung paano nila tinanggal ang mga tao at kung gaano sila kasarap. Pero nakatuon si Somali sa pagkain at hindi niya narinig ang kanilang usapan. Pagkatapos, bumangon si Gollum para maghanda silang magpalipas ng gabi sa labas. Pero iminungkahi ng isa sa mga grotesque na kumuha sila ng inn dahil hindi ligtas sa labas. Sinubukan ni Gollum na tumanggi pero sobrang excited si Somali sa ideya at nakiusap na kumuha sila ng inn. Sa huli, nag-book siya ng kwarto at sobrang nag-enjoy si Somali sa paglalaro sa loob. Nagtataka siya kung masaya rin si Gollum pero ipinaliwanag nito na hindi siya makaramdam ng emosyon. Samantala, napunit ni Somali ang isa sa mga sungay ng hood niya. Kinailangan nitong ayusin ni Gollum at sinuportahan siya ni Somali sa pamamagitan ng isang kanta. Bigla, nakarinig si Gollum ng mga yapak at tinakpan ng bibig ni Somali. Maingat niyang pinakinggan at lumakas ang mga yapak bago unti-unting humina. Isang grotesque ang pupunta sa ibang kwarto. Narinig ni Gollum ang pagsara ng pinto ng kwarto. Kaya pinakawalan niya si Somali at huminahon. Sinimulang tuksuhin siya ni Somali dahil natakot siya. At sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya natatakot dahil wala siyang emosyon. Pero hindi siya naloko ni Somali. Nararamdaman ng bata ang tensyon niya na kanyang itinanggi. Matapos nito, natulog si Somali pero nanatiling gising si Gollum. Sa mga nakaraang araw, napapansin niya ang mas maraming pagbabago sa kanyang katawan at ngayon nagsimulang bitak ang kanyang kaliwang braso. Alam niyang wala na siyang maraming oras pero hindi niya pwedeng ipakita sa bata ang kanyang pag-aalala. Kinabukasan, naglakad silang muli ni Somali upang punan ang kanilang mga gamit. Habang naglalakad, hindi makapigil si Somali sa paghanga sa lahat ng nakikita niya. Nakakita rin siya ng mga grotesque na bata na naglalaro at tinitingnan sila ng may kuryosidad. Pinanood din niya ang puppet at juggling show kasama ang mga pamilyang nagtitipon. Napansin niyang may ilang bata na hawak ng kanilang mga magulang. Nais niya rin sanang gawin iyon sa kanyang tatay pero natatakot siyang magtanong. Umalis sila sa lugar upang ibenta ang ilang gemstones sa isang mangangalakal. Nagsimula si Gollum sa pakikipagnegosasyon pero nabagot si Somali. Umupo siya at naghintay nang wala nang ibang gawin. Nakakita siya ng isang pusa na naglalakad at nagpasya siyang sundan ito habang hindi nakatingin si Gollum. Stupid. Sa wakas, natapos ni Gollum ang kanyang kasunduan at nagpa siya ng umalis pero napagtanto niyang nawawala si Somali. Sinusundan niya ang pusa sa buong bayan at sa wakas napunta sa isang madilim at makitid na eskinita. Kailangan ni Gollum na umakyat sa pinakamataas na gusali at gamitin ang kanyang lihim na mata at tulong ng mga ibon upang mahanap ang lokasyon niya. Samantala, pumasok si Somali sa isang nakakatakot at tahimik na lugar at napalibutan ng mga uwak na nagdulot sa kanya ng takot. Gusto niyang sumigaw para kay Gollum pero biglang narinig niya ang isang tawa na lalong nakakatakot. Ang tawa ay mula sa pusa na biglang lumitaw sa likod niya. Lumalabas na ito rin ay isang grotesque. Ang pusa ay isang trickster na nais lang itanong kung bakit siya sinusundan at naligaw pero wala itong pakialam si Somali at hinaplos niya ang pusa laban sa kagustuhan nito. Ngunit naamoy ng pusa kung gaano siya kasarap. Nagkaroon ng pusa ng nakakatakot na itsura na parang gusto niyang atakihin si Somali. Natakot si Somali pero dumating agad si Gollum at kinuha siya. Binuksan niya ang kanyang mata at natakot ang pusa kaya tumakbo ito palayo. Labis na natuwa si Somali na makita si Gollum. Pero nahirapan siyang ipakita ang kahit anong emosyon. Maya-maya, iniwan nila ang lungsod at kinausap ni Gollum si Somali tungkol sa insidente sa pusa. Sinubukan niyang ipaliwanag na kailangan niyang maging mas maingat dahil baka malaman ng iba na siya ay tao. Nakita niya at nailigtas siya sa oras pero pwede itong maging iba sa susunod. Gusto niyang malaman kung paano siya nahanap pero ipinaliwanag lang niya na alam niya kung paano siya kikilos.
Hindi siya nakakaintindi o nagpapakita ng emosyon. Pero kayang suriin at intindihin ang mga pattern. Sa kaso niya, si Somali ay bata na basta tatakbo kung may mapuko sa kanyang kuryosidad. Kaya nakahanap siya ng solusyon at nais niyang hawakan ni Somali ang kanyang kamay. Nakita niya na ginagawa rin ito ng ibang grotesque sa bayan, kaya iniisip niyang pwede itong gumana. Nagulat si Somali dahil ito rin ang gusto niyang gawin, pero sa parehong oras, hindi niya alam kung paano ipapakita ang kanyang kasiyahan. Hawak ni Somali ang daliri niya at naramdaman ng totoong pakiramdam ng pamilya at aliw. Pero agad siyang nakakita ng paru-paro at sinubukang habulin ito, kaya kinailangan ni Gollum na hilahin siya pabalik na nagpapatunay sa kanyang punto. Masaya si Somali na hawak niya ang kamay ng kanyang tatay at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Ilang araw ang lumipas, nag-aalala si Gollum dahil lumalala ang mga bitak sa kanyang katawan. Kahit hindi niya nararamdaman, alam niyang nauubos na ang kanyang oras. Kinabukasan, nagpasya siyang turuan si Somali kung paano mabuhay sa kagubatan at ipinakita kung paano magpatupok ng apoy gamit ang mga bato. Iminungkahi niyang humanap sila ng mga halamang gamot para idagdag sa pagkain at mapabuti ang kanyang kakayahan sa pamumuhay. Pinangunahan ni Somali ang daan. Habang naglalakad, may isang grotesque na nagmamasid sa kanila mula sa likod ng mga palumpong. Pagbalik nila, umupo sila at nag-enjoy si Somali sa kanyang pagkain. Biglang lumitaw ang dalawang kunhong may sungay at naglaro si Somali kasama nila. Isa sa kuneho ang kumain ng kanyang pagkain kaya hinabol niya ito. Binalaan siya ni Gollum na huwag tumakbo dahil hindi pantay ang lupa at agad siyang nadapa at nasugatan ang kanyang tuhod. Stupid! Sinubukan ni Gollum na gamutin ang sugat pero ang gamot nila ay ubos na. Labis ang sakit ni Somali at umiiyak, naiwan si Gollum na hindi alam ang gagawin. Biglang lumitaw ang grotesque mula sa likod ng palumpong. Nagpapanggap bilang nagtitinda ng gamot. Isa itong dwarf oni na nagngangalang Shizuno at tinulungan si Somali bilang isang healer. Pero gusto pa rin niyang maayos na masuri ang sugat at inimbitahan silang pumunta sa kanyang bahay, lalo na't interesado rin siyang suriin ang katawan ni Gollum. Tinanggap ng Golem ang alok at pumunta sa bahay ni Shizuno kung saan nilapatan ng benda si Somali. Samantala, gumawa ang kanyang katulong na si Yabashira ng cake at cookies para sa kanila. Habang kumakain, humiling si Gollum kay Shizuno na turuan siyang gumawa ng gamot para sa mga emergency. Pumayag si Shizuno pero humiling ng piraso ng balat ni Gollum kapalit para mapag-aralan sa kanyang medikal na pananaliksik. Nagulat si Somali sa hiling na iyon at agad sinabi ni Shizuno na biro lang pero kinuha ni Gollum ang isang piraso ng balat niya at ibinigay sa kanya. Nag-alala si Somali na baka masaktan si Gollum pero ayaw niyang mag-alala ang bata. Sa katunayan, hindi nakakaramdam ng sakit ang mga Gollum. Habang tinuturuan si Gollum ni Shizuno kung paano gumawa ng gamot, tinulungan naman ni Somali si Yabashira sa pag-aayos ng bahay at paglalaba. Nang matapos nilang isabit ang mga kumot, humiling si Somali ng karagdagang gawain. Gusto sana ni Yabashira na magpahinga siya at maglaro, pero tumanggi siya dahil gusto rin niyang maging kapaki-pakinabang. Maraming ginawa si Gollum para sa kanya at iniisip ni Somali na pinagtitiis niya ang sakit dahil sa kanya, kaya gusto rin niyang magsikap. Binigyan siya ni Yabashira ng karagdagang gawain at masaya siyang ginawa ito. Samantala, natututo si Gollum ng paggawa ng gamot at tinanong siya ni Shizuno kung bakit niya gustong matutunan. Sinabi niya na para mas efficient pero alam ni Shizuno na may iba pa. Napansin niya na mas marami ang saplot ni Gollum kaysa normal at may suot na boots. Kaya nahulaan niya na sinusubukan ni Gollum na pabagalin ang pagbitak ng balat niya. Na nagpapahirap sa kanya dahil humiling siya ng piraso nito kanina. Pero sa sandaling iyon, ibinunyag ni Gollum na pareho ang ekspresyon ni Shizuno sa ginawa ni Somali nung nasaktan ang tuhod niya. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano o ano ang ibig sabihin nito pero pakiramdam niya ay kakaiba. Itinuro niya ang kanyang dibdib at sinabi na doon siya nagiging masikip at nagagalit sa loob. Dahil dito, ayaw na niyang makita ang ganoong ekspresyon sa mukha ni Somali muli. Kaya gusto niyang gumawa ng gamot para hindi na maramdaman ni Somali ang sakit. Tumawa si Shizuno at sinabi na parang nagkaroon siya ng kaunting heartbreak. Nainis si Gollum dahil alam niyang imposible yon. Wala sa lahi niya ang emosyon o puso. Imposible para maramdaman ang ganoong bagay tulad ng heartbreak. Nanatili silang dalawa kay Shizuno hanggang hating gabi at natulog na si Somali. Nang maglaon, nalaman ni Shizuno na hinahanap ni Gollum ang mga magulang ni Somali para maibalik siya sa kanila pero hindi niya alam kung nasaan sila. Iniisip ni Yabashira na dapat hintayin na lamang niyang medyo tumanda si Somali pero ipinakita ni Gollum sa kanila na unti-unti nang nasasira ang kanyang katawan. Isa na lang taon o kaunti pa ang natitira sa kanya at kailangan niyang maibalik si Somali sa kanyang mga magulang bago matapos ang kanyang oras.
Wala ni Somali alam sa lahat ng ito at nakikita ni Gollum na masaya siya kapag kasama siya. Kinabukasan, umalis silang dalawa dala ang supply ng gamot at matatamis para kay Somali. Pagkalipas ng ilang oras ng paglalakbay, sinubukan nilang hanapin ang mga tao sa isang lungsod na tinatawag na Anthole, na kahawig ng kolonya ng mga langgam. Ayaw ni Gollum na tumakas si Somali, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya siya mahahanap kung aalis siya sa kanyang tabi. Takot na takot si Somali kaya agad niyang niyakap si Gollum para hindi mawala. Naglibot sila sandali hanggang huminto sa isang mangangalakal para ibenta ang ilang halamang gamot. Tiningnan ni Somali ang paligid at napansin na lumalalim ang lungsod pababa sa ilalim ng lupa. Gusto niyang mag-explore pero may lumitaw na lobo tulad na grotesque at sinabihan siyang lumayo. Natakot siya at bumalik kay Gollum. Sa kabilang banda, hindi sapat ang kinita ni Gollum sa pagbebenta. Sa katunayan, sapat lang ito para sa isang pagkain. At guess what? Gutom na gutom si Somali sa oras na yon. Kailangan nilang maglakad-lakad hanggang makahanap ng lugar na pwedeng kumain si Somali. Nakakita sila ng isang restoran kung saan ang may-ari na si Kakalila at ang anak nitong si Kila ay sobrang nangangailangan ng tulong. Kulang sila sa tauhan at ayaw tumulong ni Kila dahil gusto niyang maging influencer. Napansin ni Gollum na ito ang kanyang pagkakataon at agad niyang ibinaba ang kanyang CV kahit hindi naman kailangan dahil tatanggapin nila kahit sino. Habang nagtatrabaho siya, naglalaro at nagdodrawing si Somali kasama si Kila. Pinapanood ni Gollum sila habang naglalaro, nakikita kung paano na itatag na nila ang kanilang ugnayan. Paglaon, napuno ang lugar ng mga tao. Dinala ni Gollum ang pagkain sa mga customer at pinatakot sila sa pamamagitan ng pagbukas ng kanyang mata para basahin ang nutritional makeup ng pagkain. Tila naging Uncle Arnold siya. Stop it. Kumuha ng tulong. Malungkot na pumayag si Somali pero hindi maintindihan ni Kila kung bakit ganoon si Gollum. Habang lumilipas ang araw, hindi na masaya si Somali at nagsimulang makaramdam ng sama ng loob. Pero lumalala ito. Pagsapit ng gabi, nagsimulang maramdaman ni Somali na pabigat siya. Binibilang lang ni Gollum ang kanyang pera na hindi sapat at hindi pinapansin siya. Parang ang inaalala lang niya ay maibalik si Somali sa mga tao at hindi na siya makikita muli. Kinabukasan, muli siyang nakatuon sa trabaho. Inutusan ni Kakalila si Kila at Somali na pumunta at kunin ang isang package para sa kanya. Pero tumanggi si Gollum na hayaang umalis si Somali sa kanyang tabi. Nakiargumento si Kila at sinabi na siya ang magpoprotekta sa kanya dahil naiinis siya sa sobrang istrikto ni Gollum. Nag-isip si Gollum sandali at sa huli pumayag pero gusto niyang makabalik si Somali bago maggabi. Medyo natuwa si Somali sa desisyong iyon at sila ni Kila ay umalis sa diner. Tinanong ni Kakalila kung may nagawa siyang mali sa pagpapalabas kay Somali at sinabi ni Gollum na hindi. Ang dahilan lang, sa buong paglalakbay nila, siya at si Somali lang ang magkasama kaya gusto niyang protektahan siya ngayon. Pero nakahanap na siya ng kanyang unang kaibigan at ayaw niyang kunin iyon sa kanya. Kinuha ni na Somali at Kila ang package at nakakuha rin ng merienda. Habang kumakain, biglang umiiyak si Somali. Nag-aalala siya na baka iwanan siya ni Gollum kaya tila nagmamadali ito na tapusin ang paglalakbay sa pamamagitan ng pagkita ng mas maraming pera. Ayaw niya nito. Gusto niyang manatili kasama siya magpakailanman kahit matapos na ang paglalakbay. Nakaisip si Kila na hanapin ang mahiwagang bulaklak na yasem na ayon sa alamat ay kayang magbigay ng hiling. Ang bulaklak ay tumutubo sa ilalim ng lungsod. At kung may aangat ng buhay, pwede itong magbigay ng hiling. Natuwa si Somali at niyakap si Kila sa tuwa. Nakikinig ang lobo grotesque mula sa nakaraang araw. Ang pangunahing problema ay hindi dapat pumunta sa ilalim ng lupa ang mga bata nang walang kasamang adulto. Pero hindi nila ito pinansin at nagpatuloy. Dito nagsimula ang bagong pakikipagsapalaran. Iba ang lugar sa ilalim kaysa sa ibabaw at nagliliwanag ang mga spores ng kabute para magbigay liwanag. Ito rin ang mga ilaw na nakita ni Somali noong nakaraang araw. Maraming kamanghamanghang nilalang ang naninirahan dito, ilan sa kanila ay malalaki at nakakatakot. Nakakita sila ng ilog at tinanong ni Kila si Somali tungkol sa relasyon niya kay Gollum dahil magkaiba sila ng itsura. Sinabi ni Somali na si Gollum ang kanyang tatay dahil kumikilos siya bilang tatay sa kanya. Tinutulungan siyang makatulog sa gabi at hinahawakan ng kanyang kamay para hindi siya mawala. Ibig sabihin, siya ang kanyang tatay. Wala nang ibang mahalaga. Tinanggap ni Kila ang sagot kahit tila hindi siya lubos na naniwala. Biglang nakakita sila ng isang pulutong na mga paru-parong kumikislap na kumakain ng pollen ng mga bulaklak ng yasem. Kailangan nilang sundan ito para mahanap ang bulaklak. Agad tumayo si Somali at hinabol ito, sinundan siya ni Kila. Tumakbo sila hanggang sa makita ang mga bulaklak at hinanap ni Somali ang pinakamalaki para kunin.
Natagpuan niya ito at mabilis na sinubukang bunutin habang humihiling na manatili siya kay Gollum magpakailanman. Nang maibunot niya ito, biglang bumukas ang maraming mata ng isang dambuhalang kabute malapit sa kanya na nagpatakot sa kanya. Natigilan siya sa takot at kalituhan pero biglang tinamaan ng palaso ang mata ng kabute. Agad itong umalis at tumakas. Ito ay tinamaan ng lobo grotesque na sinusundan ng mga bata. Natakot si Somali sa kanya at naalala si Gollum na nag-aalala rin dahil hindi pa siya bumabalik kahit papalubog na ang araw. Nawalan siya ng kaunting konsentrasyon sa trabaho dahil dito. Sinabi ng asawa ni Kakalila na magtiwala siya sa mga bata, naniniwala na babalik din sila. Sa ilalim ng lupa, niyakap ni Kila ang lobo grotesque at tinawag siyang Master Marika. Natakot si Somali at nagtago sa likod ng bato. Pero sinabi ni Kila na cool si Marika. Kasama siya sa isang organisasyon na nagbabantay sa ilalim ng lupa. Sila ang nag-aasikaso sa mga pumapasok at pinipigilan ng mga bata. Nagsimulang mamatay ang bulaklak na nakuha ni Somali at nalungkot siya dahil baka hindi matupad ang kanyang hiling. Nangyari ito dahil kumukuha ng sustansya ang mga bulaklak mula sa Sukyami tree sap. Ang mga kumukuha mula sa mas maliliit na puno ay namamatay ng mas mabilis. Iminungkahi ni Kila na hanapin nila ang isang malaking Sukyami tree na magkakaroon ng bulaklak na mas tatagal pero hindi sila pinayagan ni Marika. Sobrang delikado ang daan papunta sa punong iyon. Sinabi niya na mas mabuting umakyat sila sa ibabaw pero tumanggi si Somali. Gusto niyang hanapin ang bulaklak kahit ano paman. Kahit maiiwan siya, susubukan niyang makabalik. Napagtanto ni Mafrika ang kanyang desperasyon at nagpa siya na ipakita sa kanya ang daan kahit sobrang delikado ito. Nagsimula silang maglakad at napatunayan nilang mahaba ang daan. Pataas at pababa, may makitid na tulay, matatarik na burol, at mga puwang na kailangang gumapang. Dumaan sila sa isang ilog na natakot si Kila tumalon at sa huli nakarating sila sa kanilang destinasyon na ilang metro pa sa ilalim ng lupa. Sina Somali at Kila ang unang tumalon at nakita ang Sukyami tree. Mas maliwanag at maganda ang mga bulaklak doon kumpara sa nasa ibabaw. Kinuha ni Somali ang isa at biglang lumitaw ang isang malaking nilalang na parang butiki. Lumapag ito sa pagitan ni na Somali, Kila, at Madarka na tumalon rin. Gusto sanang barilin ito ni Matha pero natakot na baka mapanganib ang mga bata. Sinubukan lang ni Kila na takutin ito at tumayo si Somali upang ipaliwanag ang sitwasyon. Lumitaw ang mga anak ng butiki sa tabi ng kanilang magulang at nakipag-ugnayan. Dahil dito, umalis ang butiki nang hindi gumagawa ng anuman, tila naiintindihan ang sitwasyon. Tumakbo si Merka upang silipin ang mga bata at tinanong ni Somali kung bakit lumabas ang butiki. Ipinaliwanag niya na ang mga butiki ang tagapagbantay ng mga bulaklak. At dahil pinayagan siyang makalapit, maaaring matupad ang kanyang hiling kaya masaya siya. Pagkatapos, dinala niya sila pabalik sa diner at agad ipinakita ni Somali ang bulaklak kay Gollum. Pero hindi natuwa si Gollum dahil nilabag niya ang utos na makabalik bago sumapit ang gabi. Gusto niyang malaman kung bakit at naging balisa si Somali habang sinusubukang ipaliwanag. Bago pa man siya makapagsalita, sinabi ni Gollum na kung patuloy niya itong gagawin, hindi na siya makakasama sa paglalakbay. Nalungkot si Somali at tumakbo paakyat matapos ibagsak ang bulaklak sa sahig. Sinubukang silipin ni Kila siya, pero ayaw niyang makipag-usap sa kahit sino. Sinubukang sabihan ni Kakalila si Gollum na pakinggan si Somali dahil maaaring may mabuting dahilan siya, pero tumanggi si Gollum dahil nabigo siyang sundin ang kanyang utos. Ipinaliwanag ni Matha na sinusubukan ni Somali na matupad ang kanyang hiling sa pamamagitan ng paghahanap ng bulaklak dahil gusto niyang manatili kay Gollum magpakailanman. Subalit pamahiin lamang ito, kaya hindi naniwala si Gollum. Gayunpaman, sinabi ni Mafria na iyon ang dahilan kung bakit desperado si Somali na makamit ito. Bilang magulang, hindi dapat nagdulot ng takot si Gollum sa kanya. Inilapag niya ang bulaklak sa tabi niya at umalis. Tiningnan ni Gollum ang bulaklak na unti-unti nang namamatay. Samantala, nasa labas pa rin ng pinto ng kwarto ni Somali si Kila. Nagpasya siyang pumasok at nakita siyang humahandusay sa sahig dahil sa mataas na lagnat. Tinawag niya ang mga adulto at agad silang sumuri kay Somali. Sa kasamaang palad, wala si Kakalila ng gamot para sa ibang lahi maliban sa kanya, kaya nag-alok lang siya ng pagkain upang mabawasan ang lagnat. Tumayo si Somali para kumain pero hindi siya nagugutom. Pinilit siyang pakainin ni Gollum pero sinipa niya ang pagkain dahil masyado siyang masama ang pakiramdam. Umiiyak siya, kaya tumayo si Gollum at dali-daling tumakbo upang humanap ng gamot. Hating gabi na, pero wala siyang pakialam. Ang gusto niya lang ay makahanap ng anumang paraan. Habang tumatakbo, iniisip niya ang lahat ng posibleng dahilan kung bakit lumala ang kalusugan ni Somali. Hindi niya kailanman naisip na baka magkasakit si Somali dahil sa lahat ng nangyari.
Nakakita siya ng isang botika at bumili ng mamahaling gamot na pangmaraming lahi upang hindi mabunyag na may kasamang tao siya. Bumalik siya at pinakain si Somali ng gamot. Nakapagpahinga at nakatulog si Somali at paglaon ay dumating si Kakalila upang silipin siya. Sinabi ni Gollum na mas mabuti na siya at sinisi ang sarili dahil masyado siyang nakatuon sa bilis ng kanilang paglalakbay kaya hindi napansin ang pagbabago kay Somali. Humingi siya ng paumanhin sa abala kay Kakalila pero hindi siya sinisi ni Kakalila dahil wala namang perpektong magulang. Nagkakamali rin si Kakalila at minsang hinayaang manaig ang galit niya. Pero palagi niyang pinapasan si Kile sa kanyang mga bisig at humihingi ng tawad para sabay nilang matutunan at lumaki. Ganito gumagana ang relasyon ng magulang at anak. Nagising si Somali at hinawakan ng kamay ni Gollum. Sinabi ni Gollum na kung maramdaman niyang may abala sa kanya o pagod siya, dapat sabihin niya sa kanya. Pumayag si Somali. Kinabukasan, nagising siya na wala na ang kanyang lagnat. Sinabi ni Gollum na nagpasya siyang magtrabaho muna sa diner ng kaunti pang panahon. Kailangan nila ng mas maraming pera dahil nagastos nila ang meron sila sa gamot. Nagsisi si Somali at sinisi ang sarili pero sinabi ni Gollum na pwede namang palitan ang pera. Siya, gayunpaman, ay hindi mapapalitan. Hindi niya iniintindi kung gumastos ng pera para bumili ng gamot dahil siya ang pinakamahalaga sa kanya. Naramdaman ni Somali ang emosyon at niyakap si Gollum. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagbabalik sa oras noong nakaraang gabi at sa pag-aalala sa kanya paminsan-minsan. Humingi rin ng paumanhin si Gollum na nakatakot sa kanya. Tinanong niya kung mananatili ba si Gollum sa kanya magpakailanman kahit matapos ang kanilang paglalakbay. Pinangako ni Gollum na mananatili siya. Parang nagkaroon ng epekto ang bulaklak. Pagkatapos, bago buksan ni Gollum ang diner, nakipagkita siya kay Moff Rhea malapit sa isang madilim na eskinita. Ipinakita ni Moff Rhea na alam niyang malapit na ang katapusan ng buhay ni Gollum dahil nakakita na siya ng Gollum tulad niya dati. Hindi ito itinanggi ni Gollum at sinabi ni Moff Rhea na sana ay hindi niya tradean si Somali na ninais na manatili kasama siya magpakailanman. Pero wala siyang magagawa tungkol dito. Kakailanganin niyang tradean si Somali sa katapusan ng kanyang buhay. Dumating ang oras para umalis sina Somali at Gollum at nagpapaalam sa kanilang mga host. Nalungkot si Kila na makita silang umalis, pero ipinangako ni Somali na bibisitahin siya balang araw dahil palagi siyang kasama ni Gollum. Nakatayo si Matha malapit na nagpapaalala kay Gollum ng kanilang nakaraang usapan. Pagkatapos umalis sina Somali at Gollum sa isang kariton, nakarating sila sa desyertong Asuna at huminto sa isang waypoint village na nasa crater ng patay na bulkan kung saan naibsan ni Somali ang kanyang uhaw. Pumunta sila sa isang restoran kung saan bigla lang binigyan ng lalaki si Gollum ng isang shot ng alak at umalis. Ipinaliwanag ng isang manggagawa doon na tradisyon nito bago pa man itatag ang bayan. Nagsimula ito sa isang grupo ng manlalakbay na nagbabahagi ng alak kapag nagpahinga sila. Nakatulong ito sa kanilang ligtas na paglabas sa disyerto na nagbigay inspirasyon sa ibang manlalakbay na magbahagi ng inumin bilang panalangin na makalabas sa disyerto ng ligtas. Napakalaki ng disyerto at marami itong bagyong buhangin. Kung minsan ay parang tornado. Lahat ng manlalakbay ay nagnanais na makalabas ng buhay kahit na hindi ito tiyak. Ang shot ay alak na gawa sa mais at gumagawa rin sila ng ice cream mula sa mais. Maaari uminom ng shot si Gollum habang si Somali ay may ice cream. May isa pang customer na umorder din ng ice cream. Ngunit lumalabas na isang serving na lang ang natira. Gusto ni Somali ito dahil iniisip niyang kinokopya siya ng customer, isang bird girl grotesque na si Yuzoy. Naiinis si Yuzoy dahil gusto rin niya ito at nagkainitan sila ni Somali. Lumapit si Yuzoy kay Somali para kutsain ang kanyang pisngi at napansin niyang amoy tao si Somali. Pero bago siya makapagsalita, dumating ang kasama niya na si Hathor upang humingi ng paumanhin sa kanyang asal. Sa huli, naupo silang lahat ng magkakasama at narinig ni Hathor mula kay Gollum ang tungkol sa kanilang paglalakbay. Ibinahagi ni Somali ang ice cream kay Yuzoy pero nawala ng gana si Yuzoy dahil sa kanyang natuklasan. Ibinigay niya ang ice cream kay Somali at masayang tinanggap ito ni Somali. Pagkatapos ay nag-usap pa sila tungkol sa kalusugan ni Hathor. Nasa paglalakbay siya upang hanapin ang lunas sa kanyang sakit at sinusuportahan siya ni Yuzoy dahil delikado para sa kanya na maglakbay mag-isa. Sinabi ni Gollum sa kanila na siya at si Somali ay naghahanap ng mga tao dahil pinag-aaralan niya sila para sa pananaliksik. Inalok ni Yuzoy sina Somali at Gollum na tawirin ang disyerto kasama nila dahil may kariton sila at maraming gamit na kailangan ng tulong. Nag-alinlangan si Hathor sa simula pero sa huli pumayag sa ideya ni Yuzoy. Pagkatapos, naghiwalay sila para sa gabi. Pagkatapos, ibinunyag ni Yuzoy kay Hathor na amoy tao si Somali. Ipinakita rin na si Hathor ay isang tao rin na nagkukunwaring grotesque.
Tinanggal niya ang maskara nito upang ipakita ang mukha na may isang mata at isang tainga na may lumalagong balahibo mula sa loob. Plano niyang gumawa ng paraan laban kay Somali, kaya inalok niya sila ni Gollum ng sakay. Plano niyang magbihag sa kanila kapag nasa disyerto na sila. Sinubukan ni Hathor na tutol pero nagsimula siyang umubo ng dugo. Ipinaalala ni Yuzoy sa kanya na nauubos na ang oras nila at kailangan nilang gawin ito upang mailigtas siya. Kinabukasan, umalis silang lahat matapos tulungan ni Gollum ang pagload ng kanilang mga gamit sa kariton. Masaya si Somali dahil presko ang simoy sa kariton, hindi tulad nung sobra ang init. Masayang masaya siya at nagtatanong kay Yuzoy tungkol sa lahat ng nakikita niya pero naiinis si Yuzoy sa kanya. Biglang nakita nila ang paparating na mga tornado habang nagsisimula ang bagyo. Agad silang tinamaan ng sandstorm pero nanatili sa mga gulong ang kariton kahit nanginginig ito ng malakas. Halos mahulog si Somali pero hinawakan siya ni Yuzoy sa kamay, sinasabi na kailangan siyang mabuhay. Ngumiti si Somali, iniisip na gusto siya ni Yuzoy. Biglang hinarap sila ng isang sand shark at kinuha ni Hathor ang sandata mula kay Yuzoy at pinaputok ito. Bumagsak ito sa buhangin at nakatakas sila bago makabangon at makabalik ang halimaw. Sa kabutihang palad, natapos ang sandstorm pero natabunan sila ng buhangin at kinailangan itulak ang kariton upang makalabas. Nagpahinga sila sandali at gumawa ng pagkain mula sa cactus. Pagkatapos, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay at nakakita ng isang kuweba para sa gabi. Habang inaayos ni Gollum at Hathor ang tolda, sumama si Somali kay Yuzoy upang kuhanin ang kanilang mga ilaw. May maliliit na hawla na ginagamit upang hulihin ang torchflies at gawing ilaw. Tinanong ni Yuzoy si Somali kung ano siya kay Gollum dahil hindi pwedeng tunay na ama niya ito. Hindi maintindihan ni Somali. Ang alam niya lang, si Gollum ang kanyang tatay. Iyon lang. Tinanong niya si Yuzoy kung nasaan ang ama niya. At ipinaliwanag ni Yuzoy na sa kanilang lahi, wala silang ama. Mayroon lang silang ina. Kahit na ang sariling ina ni Somali ay isang Italian at namatay ng bata pa siya, kaya hindi niya ito natatandaan. Ang kilala niya lang ay si Hathor na kasama niya sa buong buhay niya. Para sa kanya, parang tatay niya si Gollum at mahal niya ito. Iniisip ni Somali na magkatulad sila dahil pareho nilang mahal ang kanilang mga ama. Naiinis si Yuzoy sa pakiramdam na iyon at pinapakiusapan si Somali na mag-focus sa paghuli ng torchflies. Nagsisisi siya sa balak niyang gawin kay Somali pero kailangan niyang gawin ito upang mailigtas si Hathor. Samantala, tinanong ni Gollum si Hathor kung narinig na niya ang tungkol sa mga tao na nakita sa disyerto. Sabi ni Hathor na hindi pa at tinanong kung bakit hinahanap ni Gollum sila at kung may kinalaman ba ito kay Somali. Sinabi ni Gollum na mahirap ipaliwanag. Bumalik sina Somali at Yuzoy at sinubukang lihim na sabihin ni Hathor kay Yuzoy na nagbago na ang kanyang isip sa plano pero ayaw niya itong alalahanin. Inimbitahan ni Yuzoy si Somali na kumuha ng tubig sa batis at sinenyasan si Hathor na sisimulan na niya ang plano. Habang pabalik, biglang umatake si Yuzoy kay Somali at inamin ni Hathor kay Gollum na alam niya na tao si Somali. Ibinunyag din niya na tao rin siya at gusto niyang tulungan ni Gollum na pigilan si Yuzoy sa pananakit kay Somali upang mailigtas siya. Natakot si Somali kay Yuzoy at sinabi ni Yuzoy sa kanya na huhugutin niya ang dugo niya upang mailigtas si Hathor. Nagpunta sina Gollum at Hathor patungo sa bukal habang ipinaliwanag ni Hathor ang nangyari. Habang naghahanap ng lunas, nakatagpo sila ni Yuzoy ng isang manghuhula na nagsabi na kailangan niya ng bagong dugo upang linisin ang kanyang bulok na dugo. Naniniwala si Yuzoy na magagawa ito sa dugo ni Somali. Samantala, sumigaw si Somali nang marinig ang plano ni Yuzoy na nakasakit sa tenga ni Yuzoy dahil matalim ang pandinig niya. Tumakbo si Somali pero nahabol siya ni Yuzoy dahil kaya niyang lumipad. Hinawakan siya nito at nagpupumilit si Somali na makaalis. Aksidenteng nahulog siya sa tubig sa ilalim at nahirapang lumangoy. Nagsisi si Yuzoy at mabilis na lumundag sa tubig upang iligtas siya. Pagkatapos umupo at magpahinga habang nanginginig sa lamig si Somali, tinakpan siya ni Yuzoy gamit ang kanyang pakpak at nagsisi sa ginawa. Humingi siya ng paumanhin kay Somali at ipinaliwanag kung bakit niya gustong kunin ang dugo niya. Desperado siyang iligtas si Hathor pero hindi niya alam ang gagawin dahil wala siyang kakilala na gumagawa ng gamot para sa mga tao. Dumating sina Gollum at Hathor at dali-daling lumapit si Somali kay Gollum. Tinitigan ni Gollum si Yuzoy na mukhang nagsisisi. Nang mapagtanto ni Somali na baka alam na ni Gollum ang intensyon ni Yuzoy, pumasok siya sa pagitan nila. Ipinaliwanag niya kung paano siya iniligtas ni Yuzoy, sinusubukang kumbinsihin si Gollum na palampasin na ito. Naiintindihan ni Gollum at sinabi sa kanya na patuyuin ang buhok bago siya magkasakit. Lumapit si Hathor kay Yuzoy na umiiyak dahil hindi niya natupad ang plano kahit desperado siyang tumulong kay Hathor at manatili sa kanya magpakailanman.
Pagkatapos, natulog sina Somali at Yuzoy habang nakaupo si Golem at Hathor sa tabi ng apoy. Humingi ulit ng paumanhin si Yuzoy kay Somali at pinatawad siya dahil magkaibigan na sila. Sinabi ni Golem kay Hathor na hindi niya kakontrahin si Yuzoy sa ginawa niya dahil naiintindihan niya na gagawin ng sinuman ng pareho para sa kanilang pamilya. Hindi naniniwala si Hathor na karapat-dapat siyang tawaging pamilya ni Yuzoy dahil kinain niya ang ina nito noon. Nangyari ito nang nakatira pa si Hathor sa isang nayo ng tao kung saan natuklasan at inatake sila ng mga grotesque. Nakahanap sila ng taguan sa isang kuweba kasama ang kanyang asawa at anak. Habang lahat ay pinatay. Pagkatapos ng ilang araw, lumabas si Hathor sa kuweba upang maghanap ng pagkain at nakita ang ina ni Yuzoy. Sa takot at galit, inatake ni Hathor ang kanyang ina at kinolekta bago dalhin sa kanyang pamilya upang kainin at tanggihan ang sangkatauhan. Naniniwala siyang ito ang magpapabago sa kanila upang maging grotesque din na sa wakas ay ililigtas sila sa paghihirap. Sa kasamaang palad, naging sobrang sakit lamang ito sa kanila dahil nagsimulang tumubo ang mga balahibo mula sa kanilang balat, mata, tainga, at bibig. Namatay ang asawa at anak na babae niya at siya ang nakaligtas. Pagkatapos ng ilang panahon, dumating si Yuzoy upang hanapin ang kanyang ina at nakilala siya. Habang ikinukwento ni Hathor ito kay Golem, nakaupo si Yuzoy sa pasukan ng tolda at nakikinig sa lahat. Hindi siya makapaniwala na ang taong pinakamamahal niya ay nagkukunwaring totoo sa kanya sa buong buhay niya. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Tinamaan sila ng isa pang sandstorm na sobrang lakas na tinambra si Yuzoy at Somali mula sa kariton. Sinubukan ni Hathor na habulin sila pero pinigilan siya ni Golem. Nasuri na niya ang direksyon ng hangin at alam niyang ligtas na makararating ang mga bata. Pagkatapos ng bagyo, ligtas na nakalapag ang mga babae. Dumating sina Golem at Hathor sa lugar at inamin ni Hathor na sa tingin niya. Narinig ni Yuzoy ang kanilang pag-uusap noong nakaraang gabi. Alam niya na hindi na magiging pareho ang relasyon nila. Hinikayat siya ni Golem na harapin ang kanyang mga kasalanan at humarap kay Yuzoy kahit na masakit. Biglang nakadetect siya ng panganib at sinuri ang lugar, nakikita sina Somali at Yuzoy na hinahabol ng isang dambuhalang insekto. Lumapit siya at Hathor upang magplano. Si Golem ang magdidistract sa insekto habang ililigtas ni Hathor ang mga babae. Pero nagbago ang plano ni Hathor at siya na ang magiging decoy. Hinailan niya ang atensyon ng insekto palayo sa mga babae. Sa palagay niya mas mabuti na siya ang habulin ng insekto dahil kaunti na lang ang natitirang oras niya sa buhay. Pagkatapos ay bumagsak siya sa pagod at lumapit ang insekto para sakmalin siya. Sa kabutihang palad, dumating si Yuzoy at ipinagtanggol siya. Pinaputok ni Golem ang insekto at sa wakas ay lumipad ito palayo. Pagkatapos, nagalit si Yuzoy kay Hathor dahil sinubukan itong takasan ng responsibilidad sa pamamagitan ng paglalagay sa sarili sa panganib. Ginusto niyang malaman kung bakit nanatili siya sa kanya kahit panganib ang malaman ng katotohanan at makakabalik ng galit. Sinabi ni Hathor na hindi niya ito iniintindi. Iaalay niya ang buhay niya para kay Yuzoy dahil siya lamang ang layunin niya sa buhay. Humiling si Yuzoy na huwag na siyang ilagay sa panganib kung mahal niya siya ng sobra. Gusto niyang manatili itong buhay at makasama siya bilang parusa. Pumayag si Hathor at nagkasundo sila. Ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Nagsimulang mag-alala si Golem dahil matagal na silang umalis sa huling bayan nang hindi nakakita ng tao maliban kay Hathor. Dumaan siya dito dahil sa isang sabi-sabi pero mukhang hindi ito totoo. Sa gabi, tinanong ni Somali si Yuzoy kung bakit bigla na lang nawala ang mga tao. Gusto sanang sabihin ni Yuzoy ang katotohanan kaya iminungkahi niyang matulog na muna. Nakaupo si Golem sa labas at naalala ang pangako niya kay Somali na mananatili siya sa kanya magpakailanman pero hindi ito mangyayari dahil lumalaki na ang mga bitak sa kanyang balat. May natitirang 301 araw na lang siya. Pagkatapos, nalaman niya mula kay Hathor na may nayon sa kanlurang dulo ng disyerto kung saan maaari siyang makahanap ng impormasyon tungkol sa mga tao. Nagpasya siyang pumunta doon kasama si Somali. Ikinwento niya rin kung ano ang natutunan niya tungkol sa mga tao sa paglalakbay nila ni Somali. Tinawag ni Hathor na maswerte si Somali dahil may proteksyon siya ng isang Golem kahit tao siya. Bagaman hindi sigurado si Golem kung ganap niya siyang mapoprotektahan. Ang mga salita ni Hathor ay nagpapagaan ng pakiramdam ni Golem at nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Kinabukasan, nakalabas silang lahat sa disyerto at nakarating malapit sa isang gubat. May isang ilog doon na magdadala kay Somali at Golem sa nayon na kailangan nilang puntahan. Naghiwalay ang mga grupo, nangakong magkikita muli sa hinaharap. Nakapunta sina Golem at Somali sa nayon pagkatapos maglakad ng ilang sandali at huminto para kumain. Ang nayon ay pinamumunuan ng mga mangkukulam at tumatanggap ng mga manlalakbay mula sa iba't ibang lugar para makipagpalitan ng impormasyon.
Dito rin matatagpuan ang pinakamalaking aklatan sa mundo na puno ng libro tungkol sa iba't ibang paksa tulad ng pagkain at gamot. Dito kailangan ni na Gollum at sumali upang mahanap ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga tao. Pagdating nila, maraming mangkukulam ang nagtangkang akitin si Somali at ibenta sa kanya ang maraming pagkain at binili niya ang lahat. Nang siya ay busog na, tinulungan sila ng isang mangkukulam na pumunta sa aklatan upang magsaliksik. Ipinakilala sila sa isang librarian na si Hazel. Natutulong sa kanila. Sinabi ni Gollum ang layunin ng kanilang paglalakbay at tinulungan sila ni Hazel na hanapin ang isang biography ng mga tao sa kanilang talaan. Naging puno ng pag-asa at sabik si Somali na basahin ang libro. Kaya't hinanap nila ito. Sa kasamaang palad, wala ito sa aklatan. Nasa kapatid ni Hazel na si Praline na hindi matandaan kung saan niya inilagay. Tumulong si Somali maghanap at sa kabutihang palad natagpuan niya ito sa bookshelf. Ngunit may mga isdang kumakain ng libro na nakakabit dito ng hilahin niya. Mabilis na dumami ang mga isda at ginamit ni Hazel ang kanyang mahika upang alisin sila na ikinabilib ni Somali. Pero hindi pa tapos ang problema. Nagtipon ng mga natitirang isda at bumuo ng isang dambuhalang isda sa harap nila. Nagsimulang umatake ito at tinamba si Gollum sa lupa. Hinahanap nito ang biography pero tumanggi si Somali na bitawan ito dahil mahalaga sa kanya. Sinubukan niyang tumakbo kasama nito pero nadulas at nahulog. Nahulog ang libro sa kanyang mga kamay at kinain ito ng isda. Sinubukan nitong umatake rin sa kanya pero hinarang siya ni Gollum gamit ang kanyang braso na nagdulot ng kumpletong pagbasag ng kanyang balat. Binuksan niya ang kanyang lihim na mata na nagbago ng kulay mula berde patungong kahel. Ito ang nagpasimula ng attack mode na nagpalabas ng kanyang pakpak na parang limbs na may matutulis na dulo at pinabagsak ang isda. Sumabog ang isda at nawala. Namangha ang mga mangkukulam at nalungkot si Somali dahil nasaktan ang kanyang tatay. Umiyak siya at sinisi ang sarili. Nasira ang libro kaya lalo siyang umiyak at sinubukan siyang aliwin ni Gollum. Iminungkahi ni Praline na tingnan ang talaan ng mga humiram ng libro upang hanapin ang huling taong nakabasa nito. Sinuri ni Hazel at nalaman na huling hiniram ito 304 na taon na ang nakalipas ni Isolde, ang head librarian nila. Buhay pa siya ngunit mahina na ang kalusugan. Nadismaya si Somali kaya naging curious si Praline kung bakit napakahalaga ng impormasyong iyon sa kanila. Hindi nila sinabi. Humihiling lamang si Somali na tulungan sila hanggang ibigay niya ang kanyang espesyal na libro na isinulat niya. Ito ay mapa ng aklatan na detalyado pa sa mga lihim na daan papunta sa mga underground area kung saan nakatira ang mga tao. Ginamit ni Gollum at Somali ito upang makalusot sa aklatan pero agad silang nahuli ng isang insect surveillance system. Na-trigger nito ang alarma upang alertuhan ng mga mangkukulam tungkol sa kanilang paglusob. Agad na naghanap ang mga tagapangalaga ng aklatan habang sinusubukang tumakas ng 2 bata mula sa mga insekto. Nakapunta sila sa isang lugar na puro tubig ang ilalim at tumalon sila upang iligtas ang kanilang sarili. Sa ilalim doon, nakakita sila ng liwanag sa isa sa mga butas sa pader. May narinig silang tinig na tumatawag sa kanila kaya lumangoy sila papunta rito. Nagpatuloy sila sa paglangoy hanggang sa makarating sa lugar na mababaw ang tubig, kaya lumabas sila. Nasa harap na sila ng silid ni Isolde. Ang lugar na kanilang hinahanap. Hinadlangan sila ng mga tagapangalaga pero bago nila maparusahan ang father-daughter duo, muling nagsalita ang tinig. Sinabi nito sa mga tagapangalaga na hayaan silang pumasok sa silid. Pumasok sila at nakilala si Isolde at tinanong tungkol sa biography. Ibinunyag ni Isolde na siya mismo ang sumulat ng libro na nauwi sa pagkamatay ng mga tao. Ang libro ay tungkol sa kwento ng isa sa kanyang mga ninuno, si Fedora. Siya ang unang mangkukulam na nakipag-ugnayan sa mga tao. Naglalakbay siya pabalik sa kanyang nayo nang maipit siya sa isang bagyo na nagdala sa kanya sa isang nayo ng tao. Pinagpupuri siya ng mga tao sa isang golem na si Horeso na nagbigay sa kanila ng lupa para tirahan. Hindi alam ni Fedora kung anong lahi ang mga tao. Nang magtanong siya, naguluhan ng mga tao. Hindi nila alam na marami pang ibang lahi bukod sa kanila at nagsimulang magtanong ng may pag-aalinlangan kay Fedora. Pinakalma sila ni Horeso at sinabi na tao rin si Fedora. Dito natutunan ni Fedora na natatakot ang mga tao sa hindi kilala dahil mahina at duwag sila. Hahampasin nila ang kahit ano o sino man na hindi nila naiintindihan upang magkaroon ng kapanatagan. Natakot si Fedora pero ipinangako ni Horeso na poprotektahan siya hanggang makauwi siya. Nanatili siya roon ng ilang panahon at nakisama sa lahat. Nang dumating ang oras ng kanyang pag-alis, masaya siya pero malungkot din dahil nakikisama siya sa lahat. Nakahanap pa siya ng bagong kaibigan, si Mia, na minahal siya parang kapatid. Bago siya umalis, nasaksihan niya ang galit at takot ng mga tao.
Nakulong nila ang isang grotesque at pinahirapan ito dahil natatakot sila rito. Binugbog nila ito at binato habang binabastos at ginawa rin ito ni Mia na kinatakutan si Fedora. Kaya nagdesisyon siyang tumakas, natatakot na kung matuklasan siya. Hahampasin din siya. Naghintay siya sa ilalim ng puno malapit sa dagat para dumating ang isang tornado at dalhin siya pauwi. Nag-alala ang mga taga-nayon sa pagkawala niya at nagsimulang hanapin siya. Natagpuan siya ni Mia muna at tinanong ni Fedora kung ano ang gagawin nito kung matuklasan niyang grotesque siya. Hindi naniwala si Mia sa pakikipagkaibigan sa mga halimaw na ikinawalang gana ni Fedora. Biglaang dumating ang malakas na hangin at aksidenteng nahulog si Mia mula sa bangin at natama sa mga ugat sa gilid. Umiyak si Fedora para sa kanya at naalerto ang mga taga-nayon na dumating agad. Walang nakakaalam ng gagawin at gusto ni Fedora tumulong pero natatakot siyang mabunyag ang katotohanan. Nang mabasag ang mga ugat at bumagsak si Mia, nagdesisyon siyang tumulong gamit ang kanyang walles para lumipad at iligtas siya. Pagkatapos noon, sinimulang pagbansagan siya ng mga tao at bantang hihampasin siya kung hindi siya aalis. Dumating si Horeso at nagkunwaring patawarin siya dahil iniligtas niya si Mia para makaalis siya ng ligtas. Umiyak si Mia para sa kanya at sumigaw na si Fedora ay kaibigan niya anuman ang mangyari. Pinasaya nito si Fedora at nagkaroon ng pag-asa na marahil tatanggapin ng mga tao ang ibang lahi balang araw. Bumalik siya sa kanyang nayon at naging head librarian. Pagkatapos, ikinwento niya ang kanyang kwento sa kanyang kahalili ngunit ipinagbabawal sa sinuman na isulat ito sa loob ng 1,000 taon. Naniniwala pa rin si Isolde na balang araw ay magkakasundo rin ng mga tao at grotesque. Pero dumating si Isolde at nagdesisyon na isulat ang kwento na nauwi sa digmaan na muntik ng tuluyang puksain ng sangkatauhan. Hindi alam ni Somali kung ano ang iisipin tungkol dito. Natatakot siya at nagtatanong kung ang mga tao sa kwento ay kagaya niya. Kinumpirma ito ni Isolde kaya masama ang pakiramdam ni Somali dahil kagaya niya ang mga iyon. Tinawag siya ni Isolde papalapit at tinanong kung natatakot siya sa kanya at sa iba pang grotesque. Sinabi ni Somali na hindi dahil marami siyang kaibigang grotesque. Sinabi ni Isolde na walang dapat ikabahala, may pag-asa para magkaunawaan. Kung may ugnayan na nabubuo sa pagitan ng dalawang pusong nagmamahalan, magkakaroon ng kapayapaan. Sinabi niya sa kanila na pumunta sa dulo ng mundo para hanapin ang huling natitirang mga tao na naninirahan doon. Sa huli, nagbago siya sa isang kawan ng mga paru-paro at hiling sa kanila ang proteksyon ng mundo. Muling nagpatuloy sina Somali at Gollum sa kanilang paglalakbay. Nagsimula ang ulan at nakakita sila ng treehouse na matutuluyan. Ang treehouse ay pag-aari ng mga tappers na nangunguha ng matamis na sap mula sa mga puno sa lugar. Sa ngayon, walang tao sa loob kaya tuloy-tuloy silang kumuha ng gamit. Gumawa sila ng cake mula sa mga sangkap at recipe na nahanap nila at nag-iwan si Gollum ng pera sa istante bilang bayad. Labis na natuwa si Somali sa lahat kaya sinabi niya kay Gollum na masaya siya ang tatay niya at ayaw niya ng iba pa. Pagkatapos, kinain niya ang cake at umiyak sa tuwa na iniisip ni Gollum na labis ang reaksyon sa pagkain. Hindi niya maintindihan ang luha ng tuwa. Habang kumakain si Somali, napansin niyang natanggal ang isang ngipin. Bago niya ito maipakita kay Gollum, dumating sina Yabashira at Shazuno para humingi ng tulong dahil sa ulan. Nagkumustahan sila dahil matagal na simula nung huli silang magkita. Inalok ni Somali na hatiin ang cake sa kanila pero naalala niya ang natanggal na ngipin at dali-dali siyang tumakbo sa kama na naguluhan ng kanyang mga bisita. Talagang nag-aalala siya sa ngipin kaya ayaw niyang kumain ng candy kinabukasan. Ang apat na tao ay naglakbay patungo sa lungsod ng Baygon. Ang lungsod ay mukhang luma at puno ng kriminal at krimen. Nais ni Shazuno pumunta roon para hanapin ang isang kilalang dentista at matuto sa kanya. Nang malaman ni Somali na ang dentista ay doktor sa ngipin at kailangang bunutin ang sira ng ngipin, natakot siya ng husto. Nakita nila ang dentista na si Sok, isang grotesque na parang daga. Ang kanyang lahi ay angkop sa propesyon dahil maliit at kayang pumasok sa bibig ng pasyente para ayusin ang ngipin. Lalo pang natakot si Somali. Lalo pang lumala ang takot niya nang ipaliwanag ni Sok kung paano niya hinaharap ang cavities at kung paano binubunot ang mga ngipin kapag masyadong sira. Nang matapos si Shazuno sa pagsusulat ng tala, umalis sila na si Somali ay traumatized pa rin. Napansin ito ni Gollum at tinanong siya kung ano ang problema. Ayaw magsabi ni Somali at tumakbo palayo. Nabangga niya ang isang kriminal na grotesque at ang kanyang mga kasama. Dumating si Gollum at ang iba para tingnan siya. Agad na nagdemand ng pera ang kriminal dahil nabangga siya ni Somali at tinawag itong insulto. Wala sa kanila ang halagang gusto ng kriminal kaya sinabing ibigay na lang ang anumang mayroon sila dahil ang mahalaga ay kapangyarihan. Nagdesisyon si Yabashira na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbagsak sa kriminal.
Hinarap ni Golem ang isa sa mga kaibigan ng kriminal at ang isa pa ay sinubukang atakihin si Shazuno at Somali dahil maliit sila. Sa kasamaang palad, kayang lumaban ni Shazuno. Sinubukang umiwas ni Somali sa eksena, pero nadapa siya at natanggal ang kanyang ngipin. Matapos umalis ang mga kriminal, tiningnan siya ni Golem at ipinakita niya ang ngipin. Natatakot siyang hindi na ito muling tatubo at hindi niya alam ang gagawin. Hindi rin alam ni Golem ang nangyayari kaya bumalik sila kay Soak. Sinabi ni Soak na baby tooth lang iyon at tatubo ulit ang kapalit. Binigyan nila siya ng maliit na lalagyan para itabi ang mga susunod niyang baby teeth at umalis sila. Habang naglalakad sa kalye, nakatagpo sila ng isang innkeeper. Nakita niya silang bumagsak sa mga kriminal kanina at nais silang kunin bilang kanyang bodyguards. Ito ay dahil malapit ng umulan ng nyebe at dumarami ang mga manlalakbay na naghahanap ng matutuluyan, kaya mas magiging aktibo ang mga kriminal. Bilang kapalit, papayagan sila ng innkeeper na manatili sa kanyang lodge sa gilid ng bayan ng libre. Pumayag sila at nagtungo sa lodge para magpahinga. Habang natutulog sina Somali at Yabashira, ibinunyag ni Shazuno kay Golem na alam niyang tao si Somali. Alam niya mula pa nang magkakilala sila dahil kakaiba ang amoy niya. Tinanong niya kung bakit nagpapanggap si Golem na ama niya. Sagot ni Golem na hindi niya pinili iyon, nangyari lang nang una niyang makilala si Somali at tinanggap niya ang tungkuling protektahan siya. Inalala niya ang unang pagkikita nila at kung paano nagsimula ang kanilang paglalakbay. Humiling si Shazuno na makita ang katawan ni Golem at malaman kung gaano nakatagal ang natitira sa kanya. Tanggal ni Golem ang kanyang damit at ipinakita na karamihan ng kanyang balat ay wala na. Natitira na lang ang ulo, leeg, kamay, at hita. Ang natitirang balat sa loob ay nagsimulang pumutok at may tumutulo na likido. Ang kanyang mga kasukasuan ay sumisimangot, lahat ay nagpapababa sa kanyang kakayahan. Humiling siya kay Shazuno na alagaan si Somali kapag tuluyang nasira na ang kanyang katawan. Natatakot siyang matapos ang buhay bago niya makumpleto ang paglalakbay. Pumayag si Shazuno pero alam niya na hindi iyon ang tunay na nais ni Golem. Sa simula, gusto lang niyang ibalik si Somali sa mga tao pero matapos makasama siya sa paglalakbay, gusto niyang makita pa ang ngiti niya. Pinayuhan siya ni Shazuno na huwag pang sumuko kung iyon ang totoong gusto niya. Kinabukasan, sinimulan ni Golem at Yabashira ang trabaho bilang bodyguards ng 7 araw habang inaalagaan ni Shazuno si Somali sa lodge. Ikinwento ni Golem kay Shazuno kung paano kumikilos si Somali at kung anong pagkain ang ayaw niya na ikinagulat ni Shazuno at Yabashira sa kung gaano siya kaprotektibo. Para sa isang Golem na sinasabing walang damdamin, sobrang inaalala niya ang kanyang anak. Pagkatapos, umalis sina Golem at Yabashira at nagising si Somali upang makita ang makapal na nyebe. Nais niyang gumawa ng pasasalamat na regalo para kay Golem pero hindi niya maisip kung ano. Sa gabi, bumalik sina Golem at Yabashira at kumain silang lahat ng magkasama. Hindi pa nakagawa si Somali ng magandang regalo kaya iniisip niya pa ito. Kinabukasan, nakaisip si Shazuno na maaaring magtahi siya ng regalo nang makita ang lana sa lodge. Bago sila magsimula, dumating ang asawa ng innkeeper na si Rosa upang magbigay ng ilang gamit. Nakita niya ang lana at nalaman na sinusubukan ni Somali na maghabi ng regalo para kay Golem pero hindi niya alam kung ano ang dapat ihabi. Iminungkahi niya ang fete band, isang bracelet na pampaswerte, at tinuruan pa niya si Somali kung paano ito gawin. Sobrang saya nila at niyakap pa ni Rosa si Somali sa tuwa. Sa sandaling iyon, naamoy niya ang amoy ng tao sa bata pero na-distract siya nang hilingin ni Shazuno na turuan din siyang gumawa ng fete band. Sa gabi, bumalik sina Golem at Yabashira sa lodge habang umuwi si Rosa. Balak niyang ibunyag kay mga grotesque hunter na tao si Somali. Sa huling araw ng trabaho ni Golem at Yabashira, tinanong ni Rosa kung sa Western Road ba sila aalis. Kinumpirma nila at sinabi niyang hindi iyon ligtas pero may kilala siyang ibang daan na alam lang ng mga taga-baryo. Sinabi niyang ginagawa niya ito para protektahan si Somali. Samantala, natapos ni Somali ang kanyang regalo habang tapos na sina Golem at Yabashira sa trabaho. Kumuha pa sila ng dagdag na supplies para sa paglalakbay na ipagpapatuloy nila kinabukasan. Pagbalik sa lodge, ibinigay ni Somali kay Golem ang fete band. Binigyan din siya ni Golem ng kaparehong bracelet. Natutuwa si Somali dahil pareho silang nagbigay ng parehong regalo. Nagpasalamat siya kay Golem at siya rin ay nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos, iminungkahi ni Shazuno na maglaro muna sa nyebe bago kumain ng hapunan at nag-enjoy silang lahat. Gumawa pa sila ng snowman para kay Golem at Somali bago pumasok sa loob. Pagdating ng gabi, habang natutulog na ang lahat, nakadetect ni Golem na may paparating. Isang grupo ng mga kriminal na papunta sa lodge. Ginamit niya ang kanyang mata para marinig ang kanilang usapan at nalaman na plano nilang hulihin ang kanilang unang tao sa matagal na panahon.
Ginaisang niya ang lahat at ipinaliwanag ang sitwasyon. Dahil dito, naibunyag kay Yabashira na tao si Somali. Hindi alam ni Yabashira ito dati, pero pinili niyang protektahan si Somali dahil gusto siya ng bata na magbahagi ng candy sa kanya. Nanatili siya sa lugar habang tumakas ang iba. Pagdating ng mga bandido, siniyasat nila ang buong bahay para hanapin si Somali pero hindi siya natagpuan. Pinili ni Yabashira na labanan ng isa sa kanila bago umalis. Inisip ng mga bandido na sinusundan niya si Somali kaya sinundan din nila siya. Samantala, nakahanap sina Somali at ang grupo ng lumang mina na dumadaan sa bundok. Ito ang lugar na sinabi ni Rosa kay Golem at Yabashira. Dapat nilang puntahan si Yabashira sa exit sa kabilang bahagi ng bundok. Pagkatapos ng mahabang lakad, nakarating sila sa isang lugar na nakalock. Nang makita ito, na-detect ni Golem ang ibang bandido na paparating para hulihin sila sa loob ng mina. Tumakbo sila pasulong para makalayo, pero napunta sa isang lugar na may sirang tulay. Nahabol sila ng mga bandido. At natakot si Somali. Nang makita ito ni Golem, kinuha niya si Shazuno at tumalon pababa gamit ang kanyang pakpak para pabagalin ang pagbaba bago sila tumama sa lupa. Mukhang sobrang nagamit niya ang lakas kaya patuloy ang pag-creak ng katawan ni Golem. Pero mahaba pa ang kanilang lalakbayin dahil malapit nang makahabol ang mga bandido. Samantala, naasikaso ni Yabashira ang kanyang grupo ng bandido, pero napansin niyang may masamang maaaring mangyari sa kanyang mga kaibigan nang masira ang strap ng kanyang sapatos. Siya ay superstitious at itinuturing iyon na masamang tanda. Ang tatlo sa mina ay nakarating sa lugar na sinasabing exit at natagpuan si Rosa. Kasama siya sa kanila at sinabi na dala niya ang bagong mapa matapos niyang maalala na gumuho ang tulay. Itinuro niya ang direksyon na dapat palabasan nila pero sa kanilang paglakad doon. Natrap sila. Doon nila na-realize na si Rosa ay katuwang ng mga bandido. Alam ni Golem na kaya niyang wasakin ang gate pero mababawasan nito ang natitirang oras ng kanyang buhay. Kung mangyari yon, hindi niya mapoprotektahan si Somali kaya nagpa siya siyang ingatan ng kanyang lakas. Habang inihahanda ng mga bandido ang kanilang mga sandata, nagkwento si Rosa sa tatlo tungkol sa isang tao na pumalo sa isang grotesque na nagligtas ng isang batang tao dahil lamang sa ito ay kakaiba. Nangyari ito ng paulit-ulit hanggang sa napagtanto ng mga grotesque na hindi sila ligtas at kailangan nilang saktan ng mga tao upang mabuhay. Labis itong nakakatakot kay Somali na bumagsak siya sa lupa sa disbelief. Lahat ng naririnig niyang kwento tungkol sa mga tao ay kakilakilabot. Pagkatapos, nagsimulang kumanta si Rosa ng kantang minsang inawit ni Killer tungkol sa isang grotesque at isang bisita. Detalyado rito kung ano ang ginawa ng mga tao sa mga grotesque na lalong nagpahirap kay Somali. Sa huli, bumalik ang mga bandido na may dalang sandata, handang saktan si Somali at hatiin sa kanila. Binuksan nila ang gate at lumapit sa kanya. Sinubok ang mga tarungan ni Shazuno pero tinamaan siya sa gilid. Nakita ni Golem na wala ng ibang paraan kundi makipaglaban. Sinubukan niyang baguhin ang kanyang kamay pero kalahati ng braso niya ay nag-break at nahulog. Bumagsak siya sa lupa na ikinagulat ni Somali. Umiyak siya para kay Golem habang nakahiga ito nang hindi alam ang nangyari. Nakita ni Golem ang kanyang pag-iyak at naalis sa kanya. Pinwesto si Somali sa mesa para hiwain na nagpabaliw sa kanya. Nagbago ang kulay ng kanyang mata sa pula at muling nag-transform ng masakit. Lumitaw sa kanyang bukas na dibdib ang parang fireball na ikinagulat ng mga bandido. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan na nagmula sa init at espiritu ng katawan. Lumitaw ang iba pang mga apoy sa kanyang dibdib sa paligid ng fireball at inihagis ang mga ito sa mga bandido. Nahulog siya sa lupa sa epekto, pero takot na takot ang mga bandido kaya tumakas. Nang bumangon at umungol si Golem, hinabol niya ang mga bandido, iniwan sina Somali at Shazuno. Sinabi ni Shazuno kay Somali na kailangan nilang pigilan si Golem na tila nawala na ng kontrol. Nahabol niya ang mga bandido at pinahirapan sila. Dumating sina Somali at Shazuno at sinubukang tawagin siya sa katinoan. Habang malapit na niyang atakihin si Rosa, dumating si Yabashira at iniligtas siya sa pamamagitan ng pagharang. Ayaw niyang ipagpatuloy ni Golem ang kanyang galit dahil makikita ito ni Somali. Ngunit nakatuon si Golem sa pag-atake kay Rosa. Tinaboy niya si Yabashira sa gilid gamit ang isang araro sa pader at sinubukang atakihin si Rosa. Mabilis na pumasok si Somali sa pagitan nila pero natakot si Yabashira na baka saktan siya ni Golem at sinabi sa kanya na lumayo. Hindi naniwala si Somali na gagawin iyon ni Golem at nanatili siya. Itinaas ni Golem ang kanyang kamay sa kanya at umaasa si Somali na pahahampasin lang siya sa ulo kahit napanganga siya sa paglapit nito. Hinipo niya ang ulo ni Somali at naalala ang bata. Bumalik ang kulay ng kanyang mata sa berde at bumagsak siya sa lupa. Pagkalipas ng ilang oras, nagising siya sa kagubatan na may mga benda sa katawan.
Natutulog si Somali sa tabi niya at nang magising siya, umiyak siya sa tuwa nang makita ang kanyang ama na gising. Dumating din sina Shazuno at Yabashira at tinanong ni Gollum kung ano ang nangyari dahil malabo ang kanyang alaala. Nakita niya ang benda sa ulo ni Yabashira at naisip na siya ay nasaktan. Humingi siya ng tawad sa kanya at kay Somali sa pagkakatakot. Pagkatapos, naglakad silang lahat habang inaaral ni Gollum ang kanyang kondisyon. Alam ni Gollum na labis nang nabawasan ang kanyang oras. Pero hindi niya alam kung gaano pa ito katagal. Masama na rin ang kanyang kakayahang kumilos. Nagtayo sila ng kampo malapit sa ilog at namamalengke si Somali at Shazuno ng isda para sa hapunan. Nagluluhod si Gollum ng mga gamit sa kariton at may nahulog kaya pinayuhan siya ni Yabashira na magpahinga. Iniisip niya na ayos lang iyon, maliit na abala lamang. Kapag nakabawi siya, mas gagaling na siya. Ngunit habang kumakain, nahihirapan siyang hawakan ng baso ng tubig. Napansin ito ni Shazuno, pero hindi niya sinabi. Habang natutulog sina Yabashira at Somali, lumapit si Shazuno kay Gollum at kinausap siya. Ibinunyag niya na ramdam niya ang limitasyon sa kanyang mga galaw, pandinig, at paningin. Hindi rin niya alam kung may natitira pa siyang oras dahil hirap na siya simula pa nang umalis sa kanyang gubat. Alam niya na malapit na siyang huminto sa paggana. Kaya plano niyang iwan si Somali bago pa man ito mangyari. Pinangako ni Shazuno na susuportahan ang desisyon niya pero hinihikayat siyang pag-isipan muli ito. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay at dumating sa isang bayan ng mga grotesque na parang kambing kung saan ginaganap ang isang harvest festival. May mga bulaklak doon na ginagamit para gabayan ang mga ninuno at pasalamatan sila. Tinanong ni Somali si Gollum tungkol sa kaugalian na ito at itinanggi niya dahil imposible raw ang pagkakaroon ng multo. Hindi siya naniniwala na nagiging multo ang tao kapag namatay, bumabalik lamang sila sa lupa. Sa kabila nito, binili ni Gollum kay Somali ang maraming merienda dahil espesyal na araw ang pista kahit na may kasaysayan ng paniniwala. Pagsapit ng gabi, may palabas mula sa mga performers. Pinagmasdan ni Yabashira si Somali habang nakahawak siya sa kanya. Nakita ni Gollum kung gaano siya kasaya at kasama si Shazuno, nagpasya siyang umalis agad. Nang mapansin ni Somali na wala na siya, natakot siya at nagsimulang maghanap. Sinabi ni Shazuno kay Somali at Yabashira na hindi na babalik si Gollum. Hindi makapaniwala si Somali at lalo pang nagpanik. Nagsimulang tumakbo siya sa paligid, broken-hearted, at pumasok sa gubat upang hanapin siya. Natagpuan niya si Gollum sa tabi ng ilog. Pinigilan niya si Somali na lumapit dahil hindi na niya kayang magpatuloy sa paglalakbay kasama siya. Sinabi niya na kung mawawala ang kontrol niya ulit baka masaktan niya siya. Hindi naniwala si Somali, natakot siyang magiging malungkot siya nang wala siya. Tinanong niya kung hindi ba malulungkot si Gollum kapag wala siya, at sinagot nito na hindi maramdaman ng Gollum ang kalungkutan dahil walang emosyon ang kanilang lahi. Ngunit alam niya na nagsisinungaling siya. Nakita niya ang pag-aalala at pagiging mahigpit ni Gollum sa kanya, pag-aalala kapag siya ay nawala, nag-aalala kapag siya ay nagkasakit, at nananatiling kasama siya hanggang sa makatulog siya para hindi malungkot, at hinahawakan ng kanyang kamay para laging magkasama sila. Siya ang kanyang ama, kaya tiyak na may emosyon siya. Sa wakas, tinanggap ni Gollum na marahil may damdamin siya rin. May puso siya at nais niyang manatili kasama si Somali. Niyakap niya ito at nangako na mananatili siya sa kanya magpakailanman bilang kanyang ama kahit na mamatay siya at maredyos sa kaluluwa lamang at maging multo. Nais niyang makasama siya. Kahit hindi siya naniniwala sa mga multo, gusto niyang maging isa upang patuloy na makita ang ngiti ni Somali. Pagbalik nila kay Shazuno at Yabashira, nagka-reunite ang apat at ipinagpatuloy ang paglalakbay bilang isang pamilyang magkakasama.